Kamusta, Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kailangan malaman sa kinakaharap na sitwasyon. Feeling ko mabigat ang energy mo. Pagod ka, may kinakaharap kang problem, pinagdaraanan, or iniisip. Ito rin yung pakiramdam ko sa ilang zodiac sign, kaya ito yung ginawa kong reading. Itong mystical cards, muna yung alamin natin kung ano yung message sa iyo. Para sa ilang Cancerian, yung energy mo ay unsteady. Posibleng dahil sa mga taong nakakasalamuha mo or sa paligid, sobrang stressful. Mas maigi na magkaroon ka ng time sa sarili na makapag-relax. Kasi itong next card, may mga sitwasyon talaga na may hirapan kang i-control. Huwag mong madaliin yung pagpapatawad or meron agad resulta yung mga plano mo. Lalo na kung nasa healing stage ka pa lang. At saka ang ilan sa inyo may posibilidad na lumipat ka ng bahay or lugar na pupuntahan mo na para makapag-relax ang family mo or anak. Magkakaroon ng pagtitipon-tipon, posible rin na yung lugar ay fiesta, may celebration. Huwag ka ring matakot ang ilang Cancerian kung meron kang bagong sisimulan sa buhay mo na kayo na lang nung mga anak mo or anak. Kasi kung meron mang ending na nangyari sa buhay mo, meron namang mas positive na bagong simula. Itong Queen of Swords ang nagsasabi na matututunan mo na magkaroon ng limitation or boundaries sa mga toxic na situation or toxic na person. At saka kilala mo rin kung sino-sino itong mga toxic or anumang sitwasyon na nagaganap. Kaya alam mo kung kailan ka aatake at kung kailan ka mananahimik sa situation. Kasi ang importanteng ginagawa mo ay yung pagprotekta sa sarili at sa mga positive energy na dumarating sa iyo. Maninindigan ka sa katotohanan at lalayo ka sa mga toxic na situation or person. Huwag ka nang masyado mag-worry kasi makakaalis ka na sa stressful na situation. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang gender mo or edad mo, guide lamang ito. Kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. At ito yung start ng 1 week reading para sa iyo. Seven of Cups, Four of Swords, the Hierophant. Sa mga cards mo, pinapakita na napaka-positive mong person, masayahin ka, magaling ka makisama, pero merong person na hinihila yung positibong energy mo na maging negatibo. Itong person na ito pwedeng kaibigan mo, kasamaan sa trabaho, or person mo. Ito rin yung nagiging dahilan kaya ang ilan sa inyo hindi ka makatulog, di ka mapalagay, or sobrang nag-iisip ka. Nakakaramdam ka rin sa isip at puso mo na merong mali at saka hindi tama yung pakitungo sa iyo. May ilang Cancerian na mas pagod ka pa sa kakaisip
kaysa sa trabaho mo or negosyo. Pero merong positive na mangyayari sa buhay mo na makakaramdam ka ng kalayaan. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, makakabuti sa iyo yung trabaho sa dagat o kaya yung magta-travel ka. Sa negosyo, ang ilan sa inyo ini-export mo or import yung item na binibenta mo. Kahit na hindi ka mahilig makihalubilo sa kapwa mo, makisama ka pa rin kasi marami ka matututunan sa ibang tao. Kahit sa anong trabaho or negosyo, meron talagang toxic na person, kaya sanayin mo yung sarili mo sa mga ganitong tao na hindi ka kumibo or deadma. Para hindi ka mahila ng negatibong energy at mapapasok mo sa buhay mo yung positive na mga opportunities. Sa mga single, maraming nagkakagusto sa iyo kaya lang walang lakas ng loob na magsabi. Idinadaan sa biro. Ang ilan sa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo dahil sa hindi kanya binibigyan ng oras or pagpapahalaga. Hindi ka na happy sa relasyon nyo. Knight of Cups, Two of Pentacles, Eight of Wands, lahat naka-reverse. Itong mga cards, pinapaalalahanan ka na balansehin mo yung situation mo at hanggat maaari, yung bang wag kang paapekto sa emosyon mo. Doon ka natatalo sa sarili mong emosyon kaya hindi ka makapag-decide o kaya hindi mo maalis sa buhay mo yung toxic na situation or person. Hindi ikaw yung toxic dito, ikaw yung ginugulo. Ang ilan sa inyo sa financial, kaya hindi ka masyadong kumikita or walang dumarating kasi nawawalan ka ng gana na magtrabaho or mag-focus sa negosyo mo. Pinapayuhan ka rin na ang ilang Cancerian, dapat alamin mo kung ano yung dapat pagkagastusan at saka hindi. Magkakaroon din ng delay sa financial kung meron kang hinihintay na money. Kaya ang advice ng cards, huwag mong asahan yung darating. Gumawa ka rin ng diskarte na para hindi man dumating yung inaasahan mo, meron kang pansuporta. I-manage mo ng tama yung financial mo para umayon sa iyong kapalaran patungkol sa money. May ilang single na nakilala mo na yung potential person na nagkakagusto sa iyo, pero hindi mo talaga siya gusto. Hindi mo naman gustong saktan yung person, pero ayaw mo siyang paasahin. Ang ilan sa inyo sa relationship dahil sa sobrang busy ng person mo or pareho kayong busy, yung bang nawawalan na kayo ng oras at saka nagkakaroon na ng misunderstanding. Iparamdam mo sa person mo na importante siya sa iyo, anuman ang gender niya. Yung problema nyo ng person mo kasi lalaki dahil nga sa hindi na kayo nag-uusap or walang time. Magkakaroon ng selosan at saka yung problema nyo, malalaman na din ng iba, nagiging skandalo na. Iwasan nyo na mangyari ito para hindi kayo pag-usapan ng iba. Ace of Cups, Nine of Pentacles, Knight of Swords. Itong mga cards na ito ang nagpapatunay na nakaalis ka na sa toxic na person o kaya karelasyon. Kasi may ilang Cancerian na mas pinili mong mag-iba ng trabaho o negosyo. At pinapakitang happy ka sa mga decisions mo. Na kahit na hindi ka kumita ng malaki, ang gusto mo maging masaya. Pero kahit na iiwas mo yung sarili mo sa situation or person,
ginugulo ka talaga ng person na negative. At saka sinabi ko nga kanina, 'di ba, na hindi naman ikaw yung toxic kasi maganda yung buhay mo. Naka-align sa tama. At pinakita na yung unang card mo na Queen of Swords, i-cut mo yung connection mo sa mga taong negative. Tingnan mong maigi yung situation mo. Kapag may problema ka, sinusolusyonan mong mag-isa eh. Pero kapag namumroblema yung iba, ginugulo ka. Nakikipagdebate, masakit pa magsalita. Kaya maapektuhan talaga yung emosyon mo. Kaya hanggat maaari, lumayo ka sa ganitong negatibong person. Sa kalusugan, itong tatlong cards ay very positive na meron kang good health. Kung may ilan na meron kang health issues, madudugtungan pa yung buhay mo kaya makinig ka sa doktor. Magkakaroon ka lang ng problema sa kalusugan kung ikaw mismo yung nagde-delay na magpatingin. At saka, paalala din ng mga cards, mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan or yung feeling close sa iyo. Kasi ayaw niyang makita na matagumpay ka. Ang ilan sa inyo sa relasyon ay magkakausap kayo ng person mo pero magiging mainit yung pag-uusap nyo. Yung mga ayaw mong marinig ay maririnig mo. Pero yun yung katotohanan at magiging daan para magkaayos kayo. Kasi nalalaman mo na kung ano yung totoong damdamin niya tsaka nasa isip niya. Kung sensitive yung person mo, hinay-hinay sa pagsasabi kahit na totoo na yung sinasabi mo. Pero ang ending ng situation nyo ay magkakasundo pa rin kayo ng person mo. Pwedeng magkasama pa rin or kanya-kanya na. Ito naman yung mga cards na feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Yung negative na situation na nangyayari sa inyo ng person mo or nangyayari sa iyo ay akala mo hindi nakakabuti pero blessing ito sa iyo. Na ang ibig sabihin, meron na kayong bagong sisimulan ng person mo or meron ka ng bagong sisimulan. Noon, hindi nasasabi ng person mo yung totoong feelings niya kasi katulad mo, nagtitiis din siya. Hindi na magpapanggap yung person mo or pipigilin yung emosyon, hindi niya na yung gagawin. Posibleng tatawagan ka niya or magsisend siya ng message sa iyo. Posible na hindi mo siya entertainin, pero hindi dahil sa ayaw mo, kundi gusto mo ng space sa inyong dalawa. Nasasaktan na kayo pareho kaya gusto mo munang magpalamig, palamigin yung sitwasyon. Pero hindi pa rin titigil yung person mo. Kukontakin ka pa rin niya or pupuntahan ka kung saan ka nagtatrabaho or kung saan ka nakatira. Kasi gusto niya klaro ang lahat kung magkakaroon ng closure or aayusin ang relationship niyo. Pero dahil nga sa isa sa inyo ng person mo ay masyado nang na-stress sa toxic na paligid, sitwasyon, relationship, mas pipiliin yung sarili. Kumbaga nagkaroon ng kapaguran at nawala ng gana. Katulad sa Queen of Swords, yung unang card mo, kahit dito pinapakita na kung dati malambot yung puso mo para sa kapwa mo, sa person mo, ngayon hindi na. Makikinig ka sa kapwa mo sa kung ano yung sasabihin sa iyo, pero mas gugustuhin mo pa rin na ibalanse yung emosyon, kung ano yung katotohanan sa nararamdaman mo. Magkakaroon ka na ng boundaries sa kung ano yung kaya mong pagbigyan at saka hindi.
May ilang single na pwedeng ikaw ito or yung potential person na na-love at first sight sa iyo. Posible na ipinakilala sa'yo sa party or ng kaibigan mo or napadaan sa lugar mo or kung nasan ka. Pwedeng bago niyong kapitbahay, kaskwela. Hindi siya magpapaligoy-ligoy sa feelings niya. Kumbaga ipaparamdam at ipapakita niya sa iyo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Capricorn, Aquarius, Scorpio, Gemini, Taurus, Virgo. At kapag nasabi na nung potential person yung feelings niya, doon na siya magsuslow down. Na unti-unti ka niya nang kikilalanin. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. G, S, E, M, Y.